Alright guys, so ito yung tunog syento na tambo shoe ko. So nilagay ko uli. Ayan. So maingay kasi siya, kaya inalis ko. So tignan natin kung pansinin ba siya ng mga traffic enforcers. Pero maganda yung tunog niya. Okay, traffic enforcer number 1. Traffic enforcer number 2. Traffic enforcer number 3, 4, and then 5. So dito maraming traffic enforcers. Tapos meron din, nandito rin yung MMDA building. Mamaya dadaanan natin yan. So another traffic enforcer. Ilan na ba yung nabilang ko? Another 2 na naman dito. Seven na yata. Kasya ba ang CB sa ganito kasikip na kalsada? Yay! Mission pass. Ito masyado nang maliit, pero kasya dyan. Pero huwag na lang. Si Manong magtataho, habol. Hirap ng kalagayan ni Manong magtataho. Bubuhatin mo yung pagkabigat-bigat. Okay, so yung MMDA building. Tapos marami ring MMDA dito. Tignan natin. Bilang ko kanina 7 na eh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayun. So 16 na mga koys. Ito pang 17. Dito tayo sa gilid para makadaan pa rin yung mga kailangan dumaan. So okay naman yung tunog syento natin. Huwag lang tayong bobomba ng malakas sa mga crowded na lugar. Siyempre pagdadaan ka sa traffic enforcer, slow down ka rin.
kaya yun? Nabangga ba yun o na heat stroke lang? Nabangga yun? Nabangga yun? Kawawa naman. So yun, nabangga pala yun. Hirap din ng trabaho sa kalsada. Traffic enforcer, street sweepers. So pansin ko lang din pag naka open 5 tayo, ang haba nung hinga nung makina, tapos nawala yung vibration sa high RPM. So yun kasi yung cause nung ng back pressure. So pag nasa high RPM ka na tapos stuck yung exhaust mo, na iipit yung hangin sa exhaust, so nagkakos ng pressure sa chamber. Kaya sa pakiramdam ng rider, pag low RPM parang walang power or nabawasan pag naka open muffler. Hindi ako ganun ka-technical, pero yun yung understanding ko kasi. Pero yun nga, hindi naman ayon sa nabasa ko or na Google natin, ma-meet ang back pressure, it's always a enemy. So pag titignan natin yung mga competition pipes, tuloy-tuloy nga siya. Ang suggestion nila pag mga ganitong maliliit na motor, mas maliit na elbow pero straight, para meron pa rin velocity. Ek. Dito alright, KTM. Yan yung tiis ganda. Sakit sa likod. Actually meron akong ka-office na naka KTM 390. So sumurrender siya kasi yun nga, tiis ganda. Tapos pag traffic na ganito, mainit. Ayun, sumisinyas yung traffic enforcer. Ayun, walang ka-effort yung niya ngayon, makina. Ramdam mo talaga na nakahinga yung makina mo. Yan kagandahan nito, walang yung backfire. Kasi pag may backfire yun, kailangan mo nang magpa-ECU remount. Ibig sabihin mayroong mga gasolinang naiiwan na hindi nasusunog.
pag mali yung tono ng ano mo ng tambutso. So sa ECU ka na mag adjust ng fuel mixture para tumugma sa mapping ng tambutso. Pero sa case na to, I don't think na kailangan ko nang magpa-remap or kailangan kong magpa-remap